Hallelujah, 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 Hallelujah. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal, na daig ang kamatayan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kaniyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsabi pa kay Jeremias, kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kung hindi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa inyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makakapanaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipinahihintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw na ito ay atin pong ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ni na Apostol San Pedro at San Pablo. Sila po ang itinuturing na mga haligi o pundasyon ng ating simbahang Katolika. Si Jesus Nazareno, ang ulo. Siya ang nagtatag ng ating pananampalataya. Kung titignan ninyo ang mga larawan ni na San Pedro at San Pablo, tila baga makikita natin ang banal at perpektong imahe. Ngunit kung bubuksan natin ang banal na kasulatan, makikita natin ang isang napakagandang katotohanan. Ang dalawang haliging ito
ay hindi perpekto. Sila ay mga taong nadapa, mga taong nagkamali, minsan nang nadurog at nabasag, ngunit binuong muli ng walang hanggang awa at pag-ibig ng Diyos. Tingnan natin bahagya ang kanilang mga buhay at pagmasdan natin kung ano ang itinuturo nito sa atin. Unang-una, si San Pedro. Alam po ninyo, bago siya naging unang Santo Papa, siya ay isang simpleng mangingisda. Si San Pedro, mainitin ang ulo, padalos-dalos, pabigla-bigla sa kaniyang desisyon. Madalas nauuna ang pagsasalita kaysa pag-iisip. Noong kapanahunan ni Jesus, bago ang kaniyang kamatayan, buong tapang na sinabi ni Pedro na handa siyang mamatay para sa kaniyang guro. Ngunit nung si Jesus ay dinakip, iniwan ni Pedro ang kaniyang Panginoon. Itinatuwa niya 3 beses. Noong tinanong siya ng alipin, ang sabi ni Pedro, "Hindi ko yan kilala. Wala akong kaugnayan sa taong iyan." Isipin ninyong mabuti, napakabigat ng kasalanan ang ginawa ni Pedro sa kaniyang guro. Iniwan ang kaniyang Panginoon sa mga matitinding oras na kinakailangan siya. Iniwan sa ere si Jesus. Pero noong muling nabuhay ang Panginoon, hindi niya sinumbatan si Pedro. Sa halip, tinanong siya ng 3 beses. Tinanong ni Jesus si Pedro, "Pedro, iniibig mo ba ako?" At ang sagot ni Pedro, "Opo, Panginoon." Tinanong ng ikalawa, tinanong ng ikatlo, pareho ang sagot ni Pedro, "Opo, Panginoon, iniibig kita." At nung 3 beses na, nalungkot si Pedro sapagkat naalala niya ang mga bibig na nagsasabing mahal niya ang Panginoon, mga bibig na nagtatwa din sa kaniyang guro, mga bibig na nag-iwan sa Panginoon sa kaniyang kamatayan sa krus. Ano ang aral na makukuha natin sa buhay ni Pedro? Kahit gaano ka kadalas madapa sa buhay, kahit gaano kabigat at kalalim ang iyong pagkukulang, hindi kailanman nagbabago ang pagtingin ng Diyos sa atin. Uulitin ko po, gaano ka man kadalas madapa, gaano man kabigat ang iyong kasalanan, hindi nagbabago ang pagtingin ng Diyos sa atin bilang Kanyang mga anak. Ang kahinaan mo hindi hadlang upang ikaw ay gamitin at maging instrumento ng Diyos sa Kanyang kaharian. San Pablo, bago siya naging dakilang misyonero, ang pangalan niya ay Saulo. Siya ay isang matalinong Pariseo. Mataas ang pinag-aralan, ngunit punong-puno ng galit sa mga Kristiyano. Siya ang nangungunang taga-usig ng ating pananampalataya. Isang taong may bahid ng dugo ang kamay dahil maraming Kristiyano ang kaniyang pinakulong at pinapatay.
Ngunit nang matagpo at masulyapan niya ang ganda at liwanag ng muling nabuhay na Kristo, sa kaniyang daan patungong Damasco, nagbago lahat ang kaniyang buhay. Pagmasdan ninyo ang kaniyang galit, napalitan ng maalab na pag-ibig sa ating pananampalataya. Kaya nga yung talino niya na ginagamit niya upang pumatay, ngayon ginamit upang ipangaral ang mabuting balita sa mga pagano at sa lahat ng sulok ng mundo. Ano ang aral na makukuha kay San Pablo? Walang kasalanan ang napakalaki na hindi kayang linisin ng dugo ni Kristo. Walang taong napakasama na hindi kayang baguhin ng biyaya at grasya ng Diyos. Kahit gaano pa kadilim ang iyong nakaraan, ang Diyos may nakalaang magandang kinabukasan para sa iyo. Mga kapatid, napakalaki ng pagkakaiba ni na Pedro at Pablo. Si San Pedro hindi nakapag-aral. Si San Pablo mataas ang pinag-aralan at matalino. Si San Pedro nakasama ni Jesus Nazareno sa kaniyang ministeryo. Si San Pablo huli na nung siya'y tawagin. Ngunit kung inyong mapapansin, pinagbuklod sila ng napakatibay na bigkis ang kanilang wagas na pag-ibig kay Jesus at ang kahandaang ialay ang kanyang buhay para sa Panginoon. Kung hindi ninyo maitatanong, madalas silang nagtatalo. Magkasalungat lagi ang kanilang pananaw sa pagpapatakbo ng unang pamayanang Kristiyano. Pero sa kabila ng mga ito, hindi naging hadlang ang kanilang pagkakaiba upang lumago ang ating simbahan. Mula sa 12 apostol, ang mananampalataya ngayon, bilyon-bilyon. Pareho ring naging martir sa Roma, sina San Pedro at San Pablo. Si Pedro, ipinako sa krus, patiwarik. Si San Pablo, pinugutan ng ulo. Pinatunayan ng mga haligi ng ating simbahan. Hindi sila takot mamatay, alang-alang sa paglilingkod at pananampalataya. Sa pagdiriwang natin sa kapistahang ito, ano ang mensahe na nais iparating ni Jesus Nazareno? Marahil, madalas sa atin, laging sinasabi, hindi ako karapat-dapat sa Panginoon. Marami akong pagkukulang at kasalanan. Hindi ako magaling. Wala akong alam sa kasulatan. Paano ako gagamitin ng Panginoon? Tignan ninyo sina San Pedro at San Pablo. Hindi naghahanap ang Diyos ng mga perpektong tao. Ang hinahanap niya, pusong handang magsisi. Pusong handang humingi ng kapatawaran. At pusong hindi takot na sumubok muli. Hayaan po natin sa araw na ito na yakapin tayo ng awa ng Diyos tulad ni na San Pedro at San Pablo. Hayaan nating baguhin at bigyan ng direksyon ng Diyos ang ating buhay. At nawa, tulad ng 2 dakilang apostol na ito, tayo rin maging matatag na haligi ng pag-ibig, pag-asa at pananampalataya
sa ating sariling pamilya, sa ating komunidad, at higit sa lahat, sa ating simbahan. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.